Kumustahin muli natin na magiging lagay ng panahon ngayong weekend. Makakapanayam natin live si Benison Estareja, weather specialist mula sa Pag-asa. Benison, magandang umaga. Magandang umaga po, Ma'am Susan. Saan lugar pa yung magiging maulan ngayong araw at may mga nakatas pa bang storm surge warning sa ibang bahagi ng bansa? Kung meron, saan ito, Benison? Doon po muna tayo sa storm surge warning or sa daluyong po ng bagyo. Asahan po natin between 1 to 3 meters yung mararanasang pagpasok po ng matataas na alon dito po sa mga baybayin ng Batanes, Babuyan Islands, mainland Cagayan, gayon din ng Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, and Zambales. Ngayong araw po yan dahil sa direktang epekto nitong si Bagyong Emong. Kaya mag-ingat po doon at makipag-coordinate sa inyong mga local government units for possible rescue and evacuation. Samantala, yun naman pong unfortunately magiging maulan pa rin po no, at mahangin sa maraming lugar po dito sa may northern and central Luzon dahil sa direktang epekto nitong si Bagyong Emong. For southern Luzon, including Metro Manila po in Calabarzon, we're seeing pa rin na magiging maulan throughout the day po yan na meron tayong malalakas na ulan sa mga susunod na oras over Metro Manila, Rizal, Laguna, Cavite, and Batangas. May mga light to moderate rains naman po dito sa may Quezon, kaya meron tayong nakataas po na yellow warning dito sa Metro Manila. Benison, may posibilidad ba na mahila pabalik yung Bagyong Dante sa PIR? Yung tinatawag na Fujiwara effect ba ay pwede mangyari sa pagitan ng Bagyong Emong at Bagyong Dante kahit itong si Dante ay nasa labas na ng PAR? Sa kasalukuyan po kasi humihina na yung epekto ng Fujiwara, yung interaction between these two tropical cyclones or bagyo. No? Dahil si Dante po lumalayo na sa ating kalupaan at mabagal ang pagkilos itong si Bagyong Emong. So yung distance between the two ay lumalayo na rin po. And at the same time, humihina ng bahagya na itong si Bagyong Dante. Kaya we're seeing na magpapatuloy na yung normal movement nitong si Bagyong Emong na northeastward hanggang sa makalabas po ito ng PAR bukas ng hapon. Itong habagat natin, ano nagpapalakas ngayon dito? Ito bang si Emong dahil ito nasa loob pa ng PAR? Yes, mostly po si Emong at yung nararanasan po na malalakas po na ulan talaga dito sa may pating Zambales, Bataan, mga nearby areas pa. Nagkakaroon ng salubungan po ng hangin galing from Emong plus yung habagat. Kaya enhanced po talaga yung may tuturing natin na maraming moisture, maraming dalang mga kakapal po na ulap at mga pagulan. Ano aasahan natin magiging lagay ng panahon ngayong weekend hanggang sa Lunes na mismong araw ng State of the Nation address ng Pangulo? Bukas po, ine-expect na natin na nasa may northern part ng Philippine Sea, itong si Bagyong Emong. So palabas na po siya ng PAR pagsapit po bukas ng hapon. However, nandyan pa rin po yung enhancement ng habagat. Palalakasin pa rin po niya yung habagat dito sa western sections of Luzon. Kaya medyo maulan pa rin, lalo na sa may Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan. At meron din mga occasional rains po over here in Metro Manila at mga nearby areas hanggang sa araw po ng Linggo. Pagsapit po ng Monday naman, posibleng ang mag-enhance po ng habagat or magtulak ng habagat po ay itong isang minomonitor natin na bagyo sa labas ng PAR sa ngayon na si Tropical Storm Crossa. Nasa may hilagang parte po ng Guam, malapit siya sa may Guam, pero inaasahang akyat pa po ito at posibleng mag-enhance din po ng habagat somewhere dito sa may Ilocos Region, Zambales, Bataan. Anong chance na pumasok ng PIR yung bagyong namuo sa Pacific Ocean, Benison? Sa ngayon po maliit na dahil patuloy ang pag-akyat po nito going towards the Northern Pacific Ocean. Pero inuulit natin, posible pa rin siyang maka-influence po sa magiging habagat natin for next week. Okay, maraming salamat. Benison Estareja, weather specialist mula sa Pag-asa. Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.